Mga boss, isi-share ko lang sa inyo itong DA63 K6A engine na sobrang lakas ng usok kapag i-revolution mga boss. Ayan, mayroong siyang pamatay ng lamok sa tambutso mga boss. At ang unit na ito nga palang mga boss ay nag-overheat din. Kung titingnan nyo mga boss, ay bumubulwak yung tubig sa radiator niya mga boss. Fast forward lang natin mga boss. So binaba ko na agad ang makina mga boss. At dito nga ay binuksan ko lang muna yung kanyang thermocap mga boss para mapakita sa inyo kung ano yung kahimtang sa loob nito mga boss. So kung titingnan nyo mga boss is yung kanyang thermocap is meron siyang kalawang, at dito rin sa kanyang housing ng thermostat is may kalawang din siya. So ito yung mga epekto kapag tubig na ang ginamit natin sa cooling system ng makina mga boss. At di ko na nga pinatagal mga boss, pinaskag ko na agad yung makina mga boss. At dito nga is papakita ko lang sa inyo kung ano yung kahimtang kapag tubig yung ginamit natin sa ating cooling system ng makina mga boss. So lahat po ng dinadaanan ng tubig mga boss is lahat yan is maninikit yung kalawang mga boss. So ito po yung pinaka negative effect kapag naggamit tayo ng tubig sa cooling system mga boss. At ito naman ang kahimtang ng kanyang block mga boss at ang kanyang crankshaft mga boss. So in-inspect ko lang siya kung goods pa ba lahat ng journal ng crankshaft mga boss. So far goods pa naman. Yung kanyang block mga boss is goods na goods pa naman. Meron lang siyang slight na oil sludge mga boss. Ito naman ang kanyang cap bearing mga boss. Maganda pa naman siya. Ito yung timing chain cover na mayroon ng oil sludge. At ito sa kanyang oil pan mga boss is marami siyang oil sludge na namuo mga boss. So ito yung mga negative effect kapag medyo napatagal tayo mag-change oil sa ating mga unit mga boss. Hindi talaga natin maiiwasan na magkakaroon ng oil sludge sa loob ng engine mga boss. So dapat talaga is alaga lang sa change oil, at dapat yung magandang oil ang gagamitin natin, yung specific talaga sa makina. So ito naman yung cylinder head mga boss, meron na rin siyang namumuong oil sludge mga boss. So hindi naman siya karamihan, pero yan sa kanyang water jacket mga boss is meron siyang mga carbon deposit na namuo mga boss. So palatandaan mga boss na napabayaan ito sa change oil mga boss. Ito naman ang kanyang mismong block sa ibaba mga boss, sa surface ng block. So kung nakikita nyo yan mga boss, ito yung epekto ng paggamit nyo ng tubig mga boss. So dapat talaga is kulant yung gagamitin nyo mga boss, dahil pag tubig yung ginamit ng mga boss, ito yung magiging resulta ng inyong makina mga boss. Magkakaroon siya ng cancer sa kalawang mga boss. So sa block naman mga boss, sa cylinder number 2 mga boss, meron akong napapansin na konting gas-gas na parang hairlines mga boss, pero sinubukan kong kuskusin siya ng kuko mga boss is hindi naman siya sumasabit. So goods na goods pa ang block na ito mga boss. Yan, nakikita na yan. At ito naman mga boss ang kahimtang ng surface ng piston mga boss. So palatandaan mga boss na nagbuburn na talaga siya ng oil mga boss. So sa nakikita nyo mga boss is sobrang kapal ng carbon na namuo sa surface ng piston mga boss. So yan po yung mga palatandaan mga boss na nagbuburn na ng oil yung makina natin mga boss. So dito mga boss is ilalagay ko lang sa ultrasonic cleaner ang piston mga boss para talaga matanggal yung carbon deposit na namuo sa surface ng piston mga boss, para malinis talaga siya at magmukhang parang bago mga boss. At ito naman ang kahimtang ng combustion chamber ng cylinder head mga boss. So kung nakikita nyo mga boss is sobrang kakapal ng carbon deposits sa kanyang mga engine valve mga boss. So palatandaan ito na nagbubuo na ng oil, kaya sobrang lakas ng usok ng tambutso mga boss. I-fast forward lang natin mga boss para hindi masyadong mahaba ang video nito mga boss. So dito mga boss is sinimulan ko ng buuhin yung makina mga boss. So lahat ng pyesa na nga pala nito mga boss is nilinis ko na, at talagang sinasapuso natin ang paglilinis ng makina mga boss para magmukhang bago at walang matirang oil sludge mga boss, para masaya naman yung customer natin mga boss. So dito is nilalapat ko na ang kanyang main cap bearing mga boss. So nilagyan ko na ito ng gasket oil mga boss. Hindi ko na lang pinakita sa video mga boss para mabilis yung video natin, hindi masyadong mahaba mga boss. So tingnan nyo na lang mga boss, enjoy watching habang binubuo ko ang makina nito mga boss.
Dito sa part na to mga boss, kung nakikita nyo, hawak ko yung piston na malinis na mga boss. So nag-prepared ako na butasan yung skirts ng piston mga boss para sa dagdag na oil lubrication ng skirt ng piston mga boss. So maaring sa iba sa inyo nito is ibabas nyo ako dahil nga naging feeling scientist ako at naging mas magaling pa ako sa engineer kasi binutas ko yung kanyang skirts ng piston mga boss. So i-search nyo na lang din yan kung ano yung positive effect niyan mga boss sa engine performance ng makina mga boss. Pero sa akin mga boss is tested ko na to mga boss na maganda yung resulta nito mga boss kasi ito is dagdag lang ito ng lubrication sa skirts ng makina mga boss. Ginagawa ko ito mga boss nung gumagawa pa ako ng mga motor mga boss. So ngayon mga boss is ina-apply ko sa mga multicab mga boss. At so far mga boss is goods naman ito mga boss. Napatunayan ko na ito mga boss na maganda yung resulta niya mga boss. So hindi ko to gagawin kung hindi maganda ang resulta nito na butasan ng skirts ng piston mga boss. So 5 butas nga pala yung binutas ko dito mga boss. At yung drill bit na ginamit ko is 1/8 mga boss. Dito naman mga boss is nilolubricate ko na ang piston mga boss. Kung napapansin nyo mga boss is meron na yung butas mga boss ang skirt ng piston mga boss. So screenshot na lang kung ano yung posisyon ng pagkabutas ko mga boss. So dito is ini-install ko na ang piston ring mga boss. At i-fast forward ulit natin mga boss para mabilis lang yung video natin. Bali ang pinalitan kong part sa makinang ito mga boss is piston ring, valve seal, cylinder head gasket, bagong thermostat at thermocap mga boss. So habang nakakapit ako ng piston ring at piston mga boss is panoorin nyo lang muna yung video mga boss habang pina-fast forward natin kasi medyo napapaos na rin yung boses ko mga boss. So tingnan nyo lang muna mga boss. Hindi pa kasi ako masyadong sanay sa pag-edit na nagvo-voice over mga boss kaya pagpasensyahan nyo na medyo napapaos yung boses ko mga boss. So dito mga boss, kung nakikita ng mga boss, parang bago yung makina na ina-assemble natin mga boss kasi nga nilinis natin yan ng gusto para naman na maganda yung resulta at masaya naman yung customer natin mga boss. So ganyan po ang gawa natin mga boss. So hindi po tayo bara-bara na basta na lang ikabit yung mga pyesa na hindi malinis mga boss. So kung titingnan nyo mga boss, wala na kahit kunting-kunting sludge na nanikit sa makina mga boss. Sobrang linis na yan mga boss. Napakakintab na tingnan ng cylinder head mga boss. So before ko nga pala in-install ang cylinder head na ito mga boss is tapos ko na itong i-valve lapping at nireset ko na rin ang kaniyang valve clearance at binalik sa specific valve clearance ng makina mga boss. So hindi ko na lang pinakita sa video mga boss para hindi masyadong humaba yung video na ito mga boss.
Ito naman ang timing ng makina mga boss. Kung titingnan nyo mga boss, yan. Meron yung mga timing mark sa kadena at saka sa sprocket ng camshaft mga boss. So tingnan nyo lang mabuti, ulit-ulitin nyo na lang yung video mga boss para makita at masundan nyo yung pagkakabit sa timing chain mga boss. So yan mga boss, napakalinis ng makina natin mga boss. Walang ka-sludge yan mga boss. So ito yung timing chain cover niya mga boss. Dati is maraming sludge niyan mga boss. Ngayon is sobrang kintab na mga boss. Ayan, kumikinang yung makina natin mga boss. Napaka-solid mga boss. Yan yung gawa natin mga boss. Napaka-solid. Kung tingnan nyo yung valve cover mga boss, oh, napaka-kintab. Walang ka-oil sludge yan mga boss. Tinanggalan natin yan mga boss. Yan. Ganda ng makina, parang bago mga boss. So magkakabit na rin tayo ng bagong thermostat at saka bagong thermocap mga boss para maibalik talaga natin sa original setting ang makinang ito mga boss. Fast forward na ikabit ko ng makina mga boss. So inabutan na ako ng gabi. So dito is magsasalin na ako ng engine oil mga boss. So ang gamit ko is Castrol na semi-synthetic na 10W40 mga boss. So ito lang yung nakita ko dito sa lugar namin na magandang klaseng langis mga boss. So hinahanap ko talaga is yung 5W30 mga boss na fully synthetic mga boss. Kaya lang is walang available dito sa lugar namin mga boss. Kaya ito na lang yung pinili kong oil mga boss. Pero dapat talaga sana is yung 5W30 na specific sa ganitong klaseng engine mga boss na K6A mga boss. Tapos na tayong lagay ng coolant. Gamit natin coolant is 499 itong live coolant. At dito nga mga boss is papaandarin natin ang makina kung aandar pa ba to at kung wala bang maging problema sa pag-overhaul natin mga boss. At yung mga boss, umaandar pa rin naman ang makina mga boss at normal naman ang andar niya mga boss. So sa video mga boss, medyo may kaingayan lang mga boss, lalo na pag ilapit yung camera natin mga boss. Pero so far so good mga boss, is normal po ang andar ng makina at maganda po ang kanyang andar mga boss. So dito mga boss is tinatanggal ko yung oil cap natin mga boss para matingnan ko lang kung mayroon bang langis na umakyat sa ating cylinder mga boss. So yan mga boss, kita sa video mga boss na mayroong langis na naglo-lubricate sa ating timing chain mga boss. So ibig sabihin is good ang lubrication system ng makina mga boss. So dito mga boss is pinatay at pinaandar ko lang yung makina mga boss para ma-observe ko kung wala bang problema ang makina mga boss, at ina-observe ko rin kung wala ba siyang leak mga boss. And so far so good mga boss is wala namang leak mga boss. So observe ko na lang to at i-finalize ang pagkabit ng dapat ikabit mga boss. So maganda yung andar ng makina mga boss. So successful yung pag-overhaul natin mga boss.